Hi guys! Welcome to Baklang Kanal Show. Ano ba? Thank you, Mama Becky. Oh, grabe, parang mas more than pa to sa 845 pesos na binili ko. Parang sobrang dami nito. And then another one, yung kay sa pag-host ni Marina. May mga mixed reaction, may mga nabasa ako na parang... Oh, may ka-love team ka dito. Ikaw? Bakang stop eh. Kalma lang. Kalma Pero lang. nakakatakot. Right? Right? Na pag sinabing, "Ngeme," okay po. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Hello! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Magba-vlog tayo today dahil, di ba nakikinig ako sa inyo? Remember, nagtatanong ako kung saan ako bibili ng mga gulay. Tapos, may nagsabi na kay Becky Velo ako bumili. Eh, nakikita ko nga siya nagla-live. Tapos sabi ko, o nga no, ba't di ko naisip yun? So, bumili tayo sa kanya. And ngayon, dumating na yung mga pinamili ko. So, papakita ko lang, ang dami niyang binigay. I mean, parang ang total lang nabili ko ay 845 pesos. Pero, parang sobrang dami nung nabili. Yung mag-isa lang naman ako. Ang konti lang nung binili ko, pero tignan nyo yung dumating, oh. Grabe. Kasi parang yung mga binibenta pala ni Mama Becky, pangmaramihan talaga. But I don't know, siguro love na love lang din ako nun. But I love you. Ang dami niyang binigay. Parang ang dami kong pwedeng iluto. So, sipatin natin yung mga meron. And kayo guys, kung kunwari naghahanap din kayo ng bibilan ng gulay, follow nyo lang si Mama Becky Velo. Nagla-live siya sa Facebook niya, Gerald Guillermo yung name. Ayan, lalagay naman ng editor ko yan dyan for sure. Nood lang kayo ng live niya or pwede nyo siyang i-PM or DM sa Instagram. Kahit anong gulay meron sila. Tapos kahit mga sako-sako. Kahit mga bulk, nag-deliver sila. Kahit sa Manila. Tapos Gcash lang yung payment. And wala lang, parang mas masarap. Feeling ko ito na yung gagawin ko palagi. Sa kanya na ako magme-message para bumili ng mga gulay. Para direktang alam mo yun, sa kilala mo. Kasi parang ganun gusto ko. But ayun, sana makabili din kayo. Tignan nyo. Grabe, sabi ko 5 bulbs lang ng sibuyas. Tignan mo, ang daming sibuyas. Ano ba? Thank you, Mama Becky. Oh, grabe, parang mas more than pa to sa 845 pesos na binili ko. Parang sobrang dami nito. Ang maganda parang, kunwari, tomorrow yung delivery, aanihin nila in the morning. So, parang sobrang fresh talaga. So, meron tayong mga, napakadaming bag na sibuyas. Ang liliit, ang cute. Sitaw, ang daming sitaw. Oh my God. Ay, ito muna. So, meron tayong repolyo. Ano kayong mga mailuluto ko? Ganito habang pinapanood nyo to, isip kayo ng mga pwede kong iluto. Kasi ang daming gulay. Meron tayong kalabasa. Ang cute, ang liit. Hindi ko, alam mo, mali ko to. Hindi ko nasabi kay Mama Becky na mag-isa lang ako sa bahay. Oh, carrots. 3. Bawang, talong, sayote. Kanino to? Sayote? Ang daming chicharo. Ano ba pwedeng iluto dito? Pipino. Ang daming pipino. Oh my God, ang dami. Sabi ko 2 lang. Ang bait ni Mama Becky. I love you. Grabe yung sitaw. Ang dami. For sure, mag-aadobong sitaw ako. Ang dami nito. Ang dami. Parang pwede ako magbenta ng gulay sa baba. And red and green bell pepper na ang dami din. Oh my God, na-overwhelm ako. Sobrang daming gulay. And potatoes. Ayan. So, ayun ang mga pinamili natin kay Mama Becky. Ayun, thank you. So, alam niyo na guys, kung naghahanap din kayo ng bibili niyo ng gulay na fresh, ayan, supportahan natin si Mama Becky kasi alam niyo, love na love ko yan. Isa yan sa pinakamabait na komedyante na nakilala ko. As in, sobrang down to earth, tas sobrang talented. Yung kapag kausap mo siya, tas kasama mo siya, ano talaga, you feel welcome. Yung hindi showbiz lang na pinapakisamahan ka. Yung talagang very, very, very nice, very humble na matutuwa ka din. Yung parang kapag nakita mo siya kahit nagpe-perform, tas andun siya, you will feel na sobrang close kayo, parang ganun. So, thank you dito. Napakadami talaga. So, i-arrange ko na lang to tomorrow. Magandang umaga. Wait. Pag dito pala sa
screen. Akala ko ito lang yung kita. Nakikita pala lahat. Nung na-upload na yung isa kong vlog, dun ko lang nalaman na yun. Sayang lang din yung pagtatago ko ng ring light kasi nakikita din naman pala. But anyway, today ay magluluto tayo ng adobong sitaw. Kasi napakadaming sitaw, di ba, na pinadala si Mama Becky Bello nung bumili ako sa kanya ng mga sitaw. So, kaysa masira, ayan, gawa lang tayo ng adobong sitaw today. So again, itong adobong sitaw, isa to sa pinakamadali iluto. Wait lang. Saan na ba isa kong camera? Kailangan natin mag 2 cams. Wow, sino ka dyan kung maka 2 cams? Hindi, syempre magluluto na naman tayo, di ba? So sayang naman kung hindi dalawa yung camera. Ang gagamitin natin ngayong oil ay itong butter. Pwede naman siguro kasi may butter na natira. Kung gano'n to katagal, parang ito na lang muna ang ano natin. Isa pa, kukulo din naman yung ano. I mean, magmamantika din yung baboy. As of this vlog, it's May 1. So, it's Labor Day. Kaya naman, mabuhay po lahat ng manggagawang Pilipino at sana hindi man sa generation namin. No, actually, dapat sa generation natin. Dapat magsimula na as soon as possible na please, sana naman magkaroon na ng matinong pasahod sa lahat ng manggagawang Pilipino. Dapat tumaas ang minimum wage. At dapat wala ng provincial rate. Hindi naman nagbabago yung mga halaga ng mga binibili sa probinsya, di ba? Bakit ang baba ng rate doon? Ganun din naman, ang gastos pa rin ng pamumuhay natin. Ang mahal pa rin ng mga bilihin. So dapat isa na lang yan, di ba? Diyos ko po, at sana tumaas na talaga, lalo na yung mga trabaho na pinipili ng mga ng mga ibang Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa kasi mas mataas yung pasweldo doon. Sana magkaroon tayo ng maayos at reasonable na pasweldo para din nila kailangan umalis ng bansa natin. Ayun lang. Yun yung mga pangarap ko. At naaawa talaga ako sa bansa natin, lalo na sa mga nagtatrabaho na sobrang halos igapang at literal na magkakuba-kuba na talagang sobrang liit ng sweldo. Tapos makikita mo itong mga poke ng inang mga nasa gobyerno, ilang buwan ng absent, so may sweldo. Tapos pag-iisipan pa daw kung hindi papasweldo, mga gago ba kayo? So ayun lang, I hope for a better Philippines talaga at mangyayari lang talaga if we have a better leaders. So mag-election na naman sa 2028, bala kayo dyan. Kasi sa totoo lang, yung mga karamihan ng mga ang lalakas pa ng loob at sumusuporta pa sa mga magnanakaw at mga tiwali. Sila pa yung mga naghihirap talaga sa buhay. Yung mga wala sa middle class, yung talaga nasa laylayan levels. Hindi po ayuda ang sagot ha, hindi ayuda ang solusyon. It's a band-aid solution lang. Kapag binigyan kayo ng pera, after nun, ang kailangan natin is yung long-term solution. So, ay nako, magagalit na naman yung mga tao nagtalk. Sasabihin, nagtatalk naman ako about politics. Paano? Bawat gawin natin may politika. At hindi pwedeng hindi tayo magsalita dahil lang comfortable yung buhay natin or hindi tayo apektado na nangyayari sa ibang tao. Dahil in the long run, domino effect po lahat. Kapag nag-strike ang mga driver, apektado ang mga estudyante, apektado ang mga nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho hindi makapasok sa opisina, hindi tatakbo yung opisina, yung mga opisina na pwedeng dun din tayo nagwo-work or kailangan natin sa buhay natin, hindi po makapag-function. See? Lahat po tayo damay. So, everything is political. Kaya po, pag nagagalit kayo dahil kasalita ako ng politics, it's okay. Punta na lang po kayo doon at manood na lang kayo ng mga content ng mga tao na masasarap yung buhay kaya wala na silang pakialam sa politika at sa nangyayari sa political climate ng bansa natin at sa ibang mga tao. Pero ako, hanggat meron akong boses, hanggat may nanonood sa akin, hanggat meron akong platform, lagi ko itong gagamitin para magsalita, para makagising, makahikayat, at makapagpamulat pa ng isipan ng mga ibang nagbubulag-bulagan at mali ang pananaw sa ating bansa. Okay? So ngayon, tunawin na natin itong butter. Charan! Yan, tunawin ko lang siya. Kasi hindi na namin nagagamit na stock lang sa ref eh. Actually, sobrang dali lang nito lutuin. Okay, ayan. So, natunaw na yung butter. Kumukulo na siya. Lagay na natin yung baboy. Iaano lang natin, ipa-fry lang natin yung baboy. Tapos aalisin natin mamaya. Ang goal, mag-brown yung mga baboy. So, lutuin lang na. At magmantika. Sangkat siya pa. Pag nagkaroon na siya ng mga maraming gano'n, ng mga gold marks. Parang nagka-golden. Ibig sabihin natutusta siya at naglalabas ng mantika. Ay, konti pa. Magmantika pa kayo. Hey.
Ay, nag-record pala. Oh my God, shit, sorry. Na-lowbat yung camera. Palitan ko lang yung battery. Buti na lang, marami tayong spare. Alam niyo ba kung sino nagbigay ng spare nitong battery ko? Dati pa to as in, ano pa to? Super pandemic days pa. Si Vien ng Team Payaman. Love na love ako niyan. Isa yan si Vien sa mga super... Ay, puputok. Huwag kang puputok. Magkapalit lang ako ng battery. Isa yun si Vien sa mga super supportive na mag-vlog ako nung nag-i-start pa lang talaga ako. Pakabait. Ayan, so binilan niya ako ng parang Christmas gift niya yata sa akin yan, yung mga extrang battery nitong camera ko. Kaya, thank you, Vien. Diba? Ano ba yan? Huwag kang pumuputok. Kasi, luto na yung mga baboy. Ayun, yes. Oh my God. As in, lumabas na yung mantika nila ng very hard. Okay. Ayun, pumuputok na siya. Ayan na, so naluto na sila. Nakita nyo naman. So, ang gagawin natin, kukunin lang natin tong mga to. Iset aside lang natin sila. Dito na lang. Okay, ang nakuha na natin sila in the same pan na may oil, magigisa na tayo. Lagay na natin yung sibuyas, hey. Grabe, ang daming oil. Alam niyo, napansin ko dati, parang sobrang mali ko nung mga bago-bago ako nagluluto, lalo na pag adobo. Sobrang na-overwhelm ako sa paglalagay ng toyo. So, minsan, naisip ko, parang masyadong maalat. Pero dahil nga sanay ako sa maalat na adobo, kaya ngayon medyo babawasan ko siya. Tatansyahin ko nang hindi na ako ma-overwhelm. Lahat ng gulay ko ngayon galing na sa binili ko kay Mama Becky Bello, ang best ng bayan. So, kung interested din kayo na bumili sa kanya, message nyo lang siya sa IG or sa Facebook. Pero feeling ko magiging sobrang flavorful nito dahil butter ang ginamit natin. Sa lahat ng mga nagsasabi lagi, yung mga nag-enjoy ng cooking vlogs ko, thank you kasi ginaganahan din ako magluto. At saka sa mga nanonood lagi ng The Baklang Canal Show, maraming salamat. Kasi talagang online journal ko na lang tong vlog ko. Kaya pag nanonood kayo, naaaliw din ako. Alam ko medyo yung vlog ko malayo kapag yung mga guesting ko sa mga ibang show kasi puro ako kalokohan doon. Ito kasi gusto ko lang makita niyo yung real life ko, di ba? Mga ginagawa ko sa buhay bukod sa puro kagaguhan. Ayan, lagay na natin yung garlic. Tsaka pinapanood kasi ng family ko yung vlog ko lalo na ng pamangking kong si Summer. Ang pinaka-cute na baby sa buong mundo. Yan, gisa na rin natin yung garlic. Ito, kailangan lang nito na mag-gold. Gonna be golden. Yung ibang ginisa, adobong sitaw na nakita ko, may kamatis. Sabi ko, ang weird kapag may kamatis, no? O baka mali lang ako napanood ko, baka ginisa yun. Hindi talaga siya adobo. Kasi ako, mahilig akong magdawagin ng maraming bawang at onion kapag naggigisa. Gusto ko siyang nalalasahan pag nagluluto. Yon. Ay, puta mo, ba't namatay? Ayun, di ba? Para maganda yung tukams namin nila Jerome, nung editor ko. Again, baka nag-iisip na rin kayong mag-vlog ha. Ayan, ipapakita ko ulit ang socials ng aking editor si Jerome. Nag-e-edit yan ng reels, ng lahat. Kahit anong gusto nyo pa-edit, kaya niyan. Okay, ayan, brown na siya. So, ang next na natin gagawin ay, ito, make sure konti na lang talaga. Ito, ubusin ko na lang tong nandito. Dahil, hindi yan pwede maging adobo kung walang toyo, hey? Ubos ang toyo. Tapos, oyster sauce. Ay, bakit barbecue to? Mali! Mga 2 tablespoons lang. So, 1, 2, 3. Okay na yan. Yan. And then, syempre, optional kayo kung gusto nyo maanghang or hindi. Ako, lalagyan ko lang ng konting chili flakes para may at least kick ng medyo maanghang. Pero hindi ganun kaanghang. Sakto lang. Pag na-incorporate ko na lahat yon yung pampalasa natin, it's time ibalik yung mga Vavoy hay. Go! Magsibalik kayo dyan. And then, kailangan humalo yung panlasa sa kanila. Pagkalagay, that's the time. Mabilis lang yan, mga 30 seconds lang. Lagay na natin yung bugs. Sitaw, hey. Ngayon, kailangan humalo lahat yan. Yung nilagay natin kanina na mga pampalasa sa sitaw. Kailangan maghalo na silang lahat. Yan.
Haluin lang natin. Tapos, para mag-incorporate ng malala yung mga nilagay natin kaninang panlasa, lalagyan din natin ng at least isang water. Pero ako, ginamit ko broth. Ayan. Tinunaw ko yung pork broth. Para lang magkasabaw. Ayan. Para yun ang pang, natin, mix ng lahat ng flavor. Dapat halong-halo talaga. Actually, ngayong nakikita ko, parang ang konti nung, sitaw. Parang gusto ko pang dagdagan. Sige. Yan, papakuluan lang muna natin. 80. Para lumambot ng very light. Curry. Tapos magdagdag tayo ng sitaw. Parang nakukontian ako. Dapat, syempre, adobong sitaw. Mas madami yung sitaw, di ba? Wait lang. Buti na lang ang sitaw. Pwede mo siyang, putulin on the spot. Di ba? Yun lang. Tumatalsik yung mga buto. Total, madami naman binigay si Mama Becky. It's not a problem, you know. Yan! Mas madami yung sitaw. Diba? Actually, parang nakukontian pa rin ako sa sitaw. Dagdagan ko pa kaya? Oo, konti siya. Ina Evans. Oo, ang konti ng sitaw. Sige, dagdagan ko pa. Ang konti Yan. Ayan, enough na. Promise. Hindi na ako magdadagdag. Ayan. Timplahan na lang natin kapag kinulang man yung yung sauce natin dahil sa dami ng sitaw. Grabe, sakto lang yung sitaw. Oh my God, naielib ako. Ayan na, haluin na lang natin. Di ba, dali lang. Ito lang yun. Kailangan lang mag-incorporate lahat yung sabaw. Yan, eto na. Eto na yun. I swear, ganito kadami. O, di ba? Hindi na ako nakakontian. Enough na siya. Alam mo, ang swerte-swerte ko na talagang pinalaki kami ng magulang namin na mahilig sa gulay. Yung hindi kami maarte sa gulay. Ang hirap kapag lumaki ka na ayaw mo ng gulay. Bakla, bakit? Ang ina ka. Hindi ko gets. Kapag yung meron kang kilalang ganyan hindi talaga siya gumagain ng gulay. But anyway, ayan. Oh, this looks good. This tastes good. Ngayon, tikman ko yung panlasa kanina ko. Kamusta ba yung timpla? Perfect. Kailangan lang siya masipsip ng ating gulay. Ganun lang siya, hahalu-haluin lang natin. 'Di ba? Ang dali lang lutuin ito. Tapos very healthy pa dahil may gulay. Meron kasi nagluluto ng adobong kangkong na sobrang masabaw. Ako parang gusto ko tuyo-tuyo siya, parang stir fry na halos. Gusto ko lang manuot sa sitaw yung mixture ng toyo, oyster sauce sa ilalim. Iwan muna natin siya ng ganyan. Balikan natin after ilang minutes. Oh my God, hindi ko na makalimutan, suka. Ano ang adobo kung walang suka? Lagay tayo ng konti. 1, 2, 3, 4, 5. And then let's cook it again. Okay, balikan na natin ang ating niluluto. Wow, look at that. Ayan, parang nararamdaman ko na lumalambot na yung sitaw. Look, diba? Sarap. You have another successful cooking nyo. Adobong sitaw with lots of pork. Wow, sarap. Ano kayong next kong iluluto? May kalabasa pa dun. Actually, madami-dami pa yung nandun. Yung chicharo, ang dami dun yung chicharo. So, kailangan makapagluto ako ng ulam na chicharo naman yung main ingredient. Ano kayong luluto ko? Also, yung mga nag-comment pala, alam nyo yung nilabas kong vlog na may sinabi akong nangyari sa akin. Gusto ko lang mag-thank you sa mga send ng message. Grabe, din nyo lang alam. Pero naluha ako talaga na hindi ko alam na kahit na kinakabahan ako at may mga nagsabi din ng medyo di maganda kasi nakwento ko yun sa podcast. I still thank yung mga taong naniwala at nagbigay ng mga words of affirmation, of security, ng pagmamahal. Thank you so much. As in, super na-appreciate ko kayo. Talagang it helps me going. It means a lot to me. Hindi ko man kayo kakilala personally, pero talagang nararamdaman ko yung love nyo, and I think that's what make this special. More than sa trabaho ko, pero itong pagkakaroon ko ng platform, it gets me the opportunity and a once in a lifetime chance na magkaroon ng mas maraming tao na nagmamahal. And for that, I am truly grateful and thank you. And I promise you guys, sobrang laking learning curve nung nangyari sa akin. I will do my best talaga na ingatan na yung sarili ko at less mistake. I mean, gagawa pa rin, for sure makakagawa pa rin ako, pero hanggat kayang bawasan.
para rin sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa akin. Ayoko rin bigyan kayo lagi ng sakit ng ulo. And that being said, luto na ang ating adobong kangkong. That's it for another Cooking Ina Mo. See you all on the next dish, mga baklang to. Okay, mamaya na magpatugtog at magba-vlog ako. Dahil filler vlog, sabi nga. Charot. Lagay ko dyan. No, actually, mapakawalang kwenta nitong gagawin ko. Samahan nyo lang ako magpalit ng bedsheet. Set up ko lang tong tripod. Para naman kita nyo ako. Ah! Doon, nabusog. Ilang beses na itong ganun nangyayari. Okay, buhay pa siya. At least matibay. Ano lang yon? Anong tawag doon? Pag-check kung matibay ba talaga. Wow. Gumawa pa ng excuse sa katangahan. Yun! O, di ba? Kitang-kita nyo ako. Sige, mag-ano tayo. Palit ng bedsheet. Wala na akong mablog eh. Eme. Hindi, kasi di ba, ito super cute pero wala lang. Gusto ko mga 2 weeks, 2 to 3 weeks lang. Tapos, pinapalaban ko na. Pinapalaundry ko na para laging fresh. Kasi syempre pag natutulog ka, di ba naman, minsan natukang pawis. Minsan pagod ka, so nag-absorb din siya ng dumi. Kaya, di pwedeng tumatagal. So, since bago lang to, safe ka. At wala pa akong pamalit sa'yo. At pala, bumili ako ng maraming cover nito. Ngayon ko lang naisip. Okay, kailangan ko mag-check sa IKEA. Pero baka online na lang ako mag-check dahil layo eh. Ngayon, bumili tayo ng bedsheet. Asa na yun? Charan! Meron tayong bagong bedsheet. Yo, asa na? Ano bang laman nito? Ito ang ipalit natin. Ito, lagyan muna natin ito dito. Yan. Sobrang liit lang ng kwarto ko as in. Wait, baba natin itong mga to. Yan. Magpalit na tayo. This one is color black. Black ba to? Ay, blue pala. Yan. Yay. Ay, talagang ano lang siya. Bedsheet lang. Wala siyang punda. Okay, kung yan ang gusto mo. Ito lang siya. Sige. Palitan muna natin yung bedsheet. Sa totoo lang, nag-iisip ako kung bibili na ako ng bagong mattress. Kasi, luma na tong mattress na to. Tapos medyo, luma na yung loob niya. Medyo madumi na. Kaso, sayang. Di ba? Naisip ko na naman, nagagamit mo pa naman. Kahit madumi yung mattress, nakukubera naman siya. Di ba? Medyo, hindi ko alam, chocolate ba yan? O, dugo. Pero dugo, paano magkakadugo? Di ba ako nireregla? So, feeling ko mga stains na yan ng nakaraan. Perfect! Ay, ang galing! Ganda nitong bago. O, di ba? Kabila. Si Mudang lagi nagpapalit nito. Nakakamiss din. Yung minsan uuwi ako ng bahay tapos bago na yung bedsheet ko. Kasi laging papalitan ni Mudang. Hindi niya yung nakakalimutan. I miss mommy! I miss my mother! Pero, ayun na nga. Ngayon ako nang gumagawa. Ganun talaga. Ang buhay independent. Wow, kala mo naman. Ayan! Yay! May bago na tayong bedsheet. Pak! Oh, ganda. Alam ko meron akong biniling, punda. Ayun, sabi ni. Ayan, meron siyang, may dalawa. Palitan lang natin to. Baka naman. Sino bang kung gusto nyo akong bigyan ng bagong kutsyon, hindi rin ako papalag. Mahal kasi talaga. Parang, again, alam niyo naman yung paniniwala ko sa buhay. Hanggat pwede pa, hanggat di naman talaga sira, hindi ako mag-upgrade. Unless libre. Kasi, sayang nakakovera naman siya kahit medyo luma na. Kahit kung unan ko, luma na to Nakakoveran, tsaka pwede mo namang laban. Yun. Yehey! Ang taba naman ang una na to. Hindi, isang size lang naman yan. So, dapat magkasya ka rin. Diyan. Yun. Kasya, diba? Sharan! Cover na ng unan. Oh, sarap. Bagong-bago. Taba. Matulog. Kasi meron talaga akong dalawang extra unan para in case na matutulog si SMP dito. Or kapag may ibang natutulog, nag-sleep over. May another silang unan para nakakatulog din sila. Kasi minsan, di ako sila pinapatulog sa floor. Kaya tatawagin ko silang stars on the floor. Oh, ayan! Ang cute Papakita ko sa inyo. Sharan! Our new bedsheet. Naubo pa. Cute. Star. Bumili ako ng ekstrang punda. Ayun dalawa. Plain black. Para lang pamalit dito. Yes. Yeah. Yun. I love it. O, diba? Pasok. Dito ka. Yay! That's yung unan. Charan! Yay! Ayun lang. Nagpalit lang. Wala pa tayong kumot.
Ito na lang black. Actually, kumot ni Sean yan. Ni Sean. Sean ako ng Sean. Kumot to ni SMP kaso. Ilang beses niya lang to nagamit eh. Tapos di pa naman siya bumabalik at natutulog. So, gamitin ko na lang muna. But, yeah. That's it. Ito na ang ating bagong kama. With the comforter, with the kumot. Wow, sarap ng tulog ko. Antokin ako nito agad. Ayun lang. So, okay. Next agenda. Ilalagay ko na sa laundry bag yung mga ipapalaba ko dahil pupunta ako ngayon doon. Bye-bye! What the what? Sa mundo. Bakit ba namin kinakanta yun? Takin na kasi nito. Good morning! Another day, another pay. At kasama ko ng aking boss galing sa Canada. That's Pipira Curtis, you all. Wala akong naibon sa akin. Yes, this Canadian girl, you all. Ano kung kailangan ko sa bagay? Diba? Hi there, everyone. This is Chica Tita, Yes. all the way from Canada. And Skyway. What happened in Skyway? Ayun na nga yung toll gate. Dapat pala hinintay palang bumaba yun, Yes. tapos dudumbuin. Hindi siya binabangga. Ayun na. So, eto, masaya naman kasi it's my first day with Ina. Yes. Ito na magkakasama na kami ang mga chikatings. Yes, Chica Chica Tings, mother. Chica Tita, and Chica Nene. Yes. Saka naman chikinene, no? Yun talaga siya eh. So, dito lang yung buong set. Yes, abangan Ayan. niyo po ang Born to Shine at abangan niyo po, of course, ang role ni Chica Nene dahil mambibrisit din siya sa inyong primetime afternoon. So, hindi na lang kay Pepita kayo magagalit, pati na din sa akin. Diyos ko, ang dami nang basher sa totoong buhay. Walang ganito, meron pa. Ano namang masasabi mo na cast ka na dito sa Born to Shine? Noong una talaga itong in-offer, akala ko Born to be Wild ako ilalagay. Kasama ka ng hayop. Born to Shine pala. Ay ko. Oo, akala ko mangangaso ako. Ako may idea na ako dito na kanta-kantahan. Kaya nung sabi, pasok ka doon sa Born to Shine, sabi ko, ha? Singer? Kumakanta ka. Hoy, kumakanta ka na sa All Out Sunday. Yun ang naloka ko. Sabi ko, Feeling ko no choice na talaga yung mga boss. shit, may ibang karir na si Pepita. Ano pa ang di niya kayang gawin? So, sabi Parang ko, kaya niya palang laruin lang. sabi ko, TikTok nga lagi struggle pero tumi-TikTok din. Ngayon kumakanta na, iba. Iba jet setter pa. Ano pa? Ang tawag dyan, gipet. Kapag gipet, kahit di mo talent, magagawa mo. Oo, lalo na ngayon na nakabangga ng ano. Huwag na wag yung gagawin yan, guys. Pack up na tayo, pero bawal kami dun sa elevator na yun kasi nasa ospital kami. Nakalimutan ko yung tumbler ko sa baba. Kung saan kami nag-tape. So, kunin ko lang and then uuwi na ako. It's a wrap for me. Buti na lang ang bait ng Born to Shine family. So, thank you. Kasi pinayagan nila akong magkaroon ng cut-off dahil meron akong rehearsal ng theater mamaya. Like, yes, lagaring tunay. Pero sobrang thankful. I think it's a good kind of problem. At nagagawa naman ng paraan na isisiksik na magkaroon ng dalawang work sa isang araw. Nahanap ko na ang tumbler ko. Pwede na tayong umuwi. Okay, we're done. So, nakita ko na po silang umarte, yung mga umarte last year. So, shit, ba't ko pinirmahan yung kontrata? Parang hindi tama. Palit na tayo, James. Si James pa na may idol ko. Kinakabahan ako, pero feeling ko masaya na. It's gonna be an exciting experience. Oh, my SMP's here. Did you miss him? Did you miss me? Ang pangat ko dyan. Did you miss me, best friend Jerome? Lagay mo ako sa thumbnail, ah. Bye-bye, Direk. Thank you for today. Bye-bye! Bye-bye! Ingat kayo! Under Armour unang gagawin. So, kailangan natin magpalit.
Kaya kayo, paglaki nyo, lalo na yung mga batang bakla, naku, huwag kayong ahit ng kilikili nyo. Tapos, ano pa ba? Yung suot na suot ng sobrang sikip, yung sobrang fit, nakaka-darken siya ng underarm. Ayan na siya, oh. Medyo nagwa-white na, di ba? May progress naman. Dati sobrang itim niyan. Like, as in, malaki na yung pagbabago simula nagpa-laser ako. So, konting tiyaga pa. So, di ba? Tapos, ang bilis lang. Tapos na rin tayo sa ating facial hair removal. Bali, ang huli ko na lang gagawin today ay ang aking mesolipo. So, yung mesolipo, nagpapaturok ako noon every week. Yan, dito. Sa cheeks and chin ko kasi medyo malobo siya. So, ang nangyayari doon, syempre, mesolipo, tinutunaw niya yung fats. Para at least hindi sa surgical. Ayoko kasing magpatanggal nung yung buccal ba yun, yung tinatanggal yung taba dito. Kasi parang ang ganda lang niya sa umpisa, pero pagtanda mo, wala nang fats yung pisngi mo. Eh, syempre, kailangan mo yun, di ba? Tsaka ayoko naman maging masyadong sobrang perfect. Hala, ano yun? Baka masyado na maraming ma-in love. That's it. We're done. So, ako kapag inject, yan, kagaya nga nagpa-pimple inject ako, pimpulin kasi ako lately, di ko alam kung bakit. Dahil sanay na ako, di na ako nagpapalagay ng topical anesthesia. Yellow, cold ice na lang para mamanhid, tas tsaka ituturok. So, kayo, kung mataas naman pain tolerance nyo, pwede nyo rin gawin yun. Ako ginagawa ko yun para less time. Kasi kapag, magpapa-anesthesia, topical anesthesia, matagal pa, maghihintay ka pa ng ilang minutes, mga 30 minutes to 1 hour para umepekto siya, di ba? So, sayang yung oras, mataas naman yung pain tolerance ko. Thank you, Savage. Yan, tapos na tayo sa clinic. We're done, and then next week na ulit. Diba? Ganun lang. Thank you! Bye-bye! Success! Tapos na tayo magpa-drip. Ayun yung premier drip na sa likod ko. Hindi ko na na-video. Umalis na ako eh. Tapos na tayo magpa-drip. So, nagpapadrip ako every week. Every Monday. Ang pinapadrip ko ay Cinderella drip. Pero baka magpalit na ako next week ng Snow White para matanggal yung mga acne, yung mga blemish, yung mga dark spot ng mukha ko. Medyo tumadami. But kung interested din kayo, punta lang kayo sa Premier Drip. Dito naman ako sa SM North EDSA na branch, nagpapadrip. Pero madami silang branch, kahit hindi lang SM North EDSA. I think bibila ko ng isang pabango and then I'm good. Ubus na kasi yung everyday kong pabango. Kasi yung mga mamahalin, isa ko lang siya ginagamit. So dito ako lagi bumibili ng pabango. Bumili akong milk tea. St. Smith. Dito ako bumibili lagi ng pabango. Ang bango talaga ng pabango nila. Ito yung parang day-to-day kong pabango. Yan. Hand cream. Meron din silang mga sanitizer, room spray, scented candle, lahat. So alam nyo na ha, kung gusto nyo akong regaluhan, ito, okay na sa akin itong mga St. Smith. Mahilig ako sa mga citrusy na amoy eh. Yun yung mas gusto ko, mga matatamis, lemon, orange, mga ganong amoy. Yung matamis. Dito meron. So may ginagamit ako lagi dito na day-to-day na pabango. Okay. So, achieve naman lahat. Tapos nakabili rin tayo ng tea. After nito, uwi na tayo. Pasko na ako matatapos. Iisa-isahin mo para itong ganito. O tatanggalin mo yung stem. Tatanggalin mo itong parang ugat sa gilid. Para, ayun o. Iisa-isahin mo kasi syempre pag di mo siya tinanggal, o din mahihirapan kumain. So, ito parang nagagawa ko. Ang dami pa nitong chicharo. Or in English, snow pea. Di pa rin tayo tapos, di ba? Pero ko na to, ito na yung last ko. Last batch. Ayaw ko na. Charot. Hindi. Ubus na din eh. Pero at least medyo madami-dami na yung nagawa. Look. Carry na to.
Tapos, dinedefrost ko na rin yung shrimp and lobster ball kasi sila yung isasahog ko. Kasi wala na akong pork. Tamang, habang nanonood ng Beef Season 2. Siguro pag natapos ko yung buong episode, tapos ko na rin to. Konti na lang naman. O, diba? Akala ko tapos na yung paghihirap ko dahil yung chicharo na na natin, na himay. Pero another pagsubok na naman dahil ito naman mga hipon. Hihimayin din natin. Ayun lang ang kinakatamaran ko kapag nasa kusina. Ayoko na madaming trabaho. Ang gagawin ko, kailangan kong balatan yung hipon. So, babalatan lang natin siya. Kasi ito yung isasahog ko eh. Sayang kasi natira to, ilan din to. Hello! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. #Cooking ng ina mo. Yes, today mag-eksperimento tayo dahil nga ang daming binigay na gulay sa atin. Magluluto tayo ngayon ng stir fry, snow pea or chicharo. So sa pansahog, unahin natin yung mga gulay. So meron tayong chicharo, ito the carrots, syempre sibuyas, magigisa tayo bawang, and eto, hipon, kikiam, and lobster ball na hiniwa-hiwa ko lang. So, napakadali lang naman ito lutuin, di ba? So, dito na tayo sa kamerang to. Hello, hello. Mag-start na tayong magluto. So, buksan na natin tong ating lutuan at magpainit na. Ang talagang nagdadalawang isip pa din ako kung nalagyan ko ng sitaw. Kasi ang dami pang sitaw, pero wag na. Ayan. So, let's cook. At habang hinihintay natin uminit ang aking pan, hugasan na muna natin yung ibang mga kinamit ko na hindi ko naman nakailangan. Actually, as of this vlog, kagabi ay nangyari yung Miss Universe Philippines. So, congratulations muna sa winner. Actually, hindi ko alam kung sino nanalo. Tama ba yung La Union? Si Bea. Parang BMW yung alias niya. Ang concern ko, hindi ko kasi napanood. So, dapat nga ako nagsasalita. Pero based lang sa mga nabasa ko, ang dami ko kasing nabasa. Like, yung audio, nung umpisa, nung nag-opening yung BGYO, parang may problem daw. So, at kay Ralph De Leon, nung nag-host, nung nagsasalita siya, nawala din yung mic. So, di ko lang alam. Di ba pag mga ganyan, mayroon talagang mga technical rehearsal? At saka para sa isang malaking pageant, like ganon, Miss Universe, hindi ba dapat nasa-check talaga nila muna kung okay ba yung mga audio? Or baka naman na-check nila tapos nung live talagang nagka-problema. Pero sayang lang kasi nagkakaroon ng mga ganong aberya. Pero ganon din kasi talaga pag pag live minsan things can happen talaga na hindi natin makokontrol kahit pa ni-rehearse. So kung ano man, sana di na siya maulit next time. At sana din naiintindihan ng mga nanonood na baka hindi naman yung ginusto ng production. I mean, mayroon bang production na gustong sumasablay at pangit yung quality ng palabas na ipapakita nila, di ba? And then another one, yung sa pag-host ni Marina. May mga mixed reaction, may mga nabasa ako na parang, wait, maglagay muna tayo ng oil habang nagkikwento ako. Nakesyo, hindi daw magaling si Marina mag-host. Ako, nung nanood ako ng mga clips, okay naman siya. It's fine. Marina can host. Talagang straight to the point lang. And I think kung hindi naman kulang, pero areas of improvement I guess wala kasi siyang kabanter. Sana man lang may kasama siya. For me, kasi talagang mahirap mag-host kung mag-isa ka lang. Tapos it's a very formal na, sino kakausapin mo about sa thoughts mo, sarili mo? Diba? So, lagay na muna natin tong bawang. Ay, hindi ko nalipat yung camera. Ano ba yan? Wait lang. Diba? Pero grabe kasi yung marunong siya mag-host kasi hindi naman siguro ilalagay si Marina doon kung hindi siya equipped. And ano man ang sabihin natin, that alone, yung pagsampa ni Marina doon bilang host is a win to our community. Kasi hindi araw-araw at hindi kada competition we get a representation like that. So, dapat we should be happy kasi she's up there. Trans visibility, it's for the LGBTQIA+ community. We're capable to do that. Diba? Yung parang ang galing lang. So, I don't know. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung galit or dismaya nung iba. Basta feeling ko lang kailangan niya lang ng co-host nun and it could have been perfect. Kasi mag-isa lang siya. Yun lang naman ang masasabi ko sa issue na yon. And then, yung paggamit ng AI daw. Ako talaga, hati ako dyan. Kasi parang AI can be used talaga naman. Hindi na siya mawawala Ito yung something na
kahit labanan natin siya, it's part of the technology. Parang, it's not going away. So, dapat meron lang tayong thin line on how to use it responsibly. So, hindi ko alam kung paano siya ginamit sa Miss Universe. Kung pwede naman sanang gumamit na lang ng totoong tao to make it. Mahirap siyang pag-usapan eh. Sa totoo lang yung AI. Parang, where do you draw the line of using it to maximize or to help na mapagandang isang bagay versus sa ginagamit yon dahil tamad, nagko-cost cutting or hindi na creative, 'di ba? Ang hirap din. Kaya I don't know. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ako personally, hindi talaga ako fan ng mga pageant. Hindi ko alam kung anong klase akong bakla. Like, I mean, masaya pag nanonood ako kasama yung mga friends ko, pero hindi ako yung hahanap-hanapin ko siya or parang die-hard fan ako na talagang, shit, manonood ako nito kahit mag-isa lang ako. So, pagkasama ko yung mga friends ko, ayan, nood kami. Wait lang, nag-gold na yung bawang. So, ilagay na natin yung sibuyas. Mga friends ko na andon, siguro yun, manonood ako, pero yung, ewan ko, anong klase akong bakla. Hindi talaga ako lumaki na minsan nga sabi ko baka ma-revoke na yung ano ko, gay card ko dahil sa hindi ako nanonood at hindi ako masyadong fan ng mga pageant. Pero syempre, ando pa rin yung support, diba? Lalo na pag lumalaban, hindi ko lang talaga kayang manood ng matagal. Pares ng ng drag race, ng mga drag competition, I love our drag queens. Nako, ang dami kong friend na drag queens. Nanonood ako ng performances sa mga bars, sa event. Pero, pag yung sa TV, yung competition, hindi talaga ako, I don't know, hindi ko makuha yung sarili ko na manood ng matagal. Wala pa ako napapanood na isang buong episode ng Drag Race, ng kahit anong franchise, Pilipino man o ibang bansa. Hindi talaga, wala din yung puso ko, so hindi ko alam anong klaseng bakla ako. Iba lang talaga yung preference ko ba? Hindi ko alam. Kaya minsan nagugulat yung mga kaibigan ko, si Ino. Pero gets na nila yan, hindi naman nagbabago yung pagmamahal ko sa mga kaibigan kong drag queen. Actually, yung drag din, ayun, pinilit kong tapusin because ando si Shawarma, my love, and syempre direct Rod. Pero hindi rin yung season ko, di ko na rin napanood, di ko na nasubaybayan talaga. Siguro ganun talaga, may iba't ibang klase ng kabaklaan, di ba? Hindi siya namamanifest or nasusukat dahil nanonood ka ng drag race, or mahilig ka sa pageant, or nagbabalibol ka, kasi hindi rin ako marunong magbalibol. Kung yan man ang sukatan, puta, hindi na ako bading. Okay, so in terms, balik tayo sa niluluto ko, ay nag-gold na yung, hindi siya nag-focus. Kaya nag-gold na yung bawang at naghiwa-hiwalay na yung sibuyas. So that means ready na para iluto ang ating mga sahog. Yes, indeed. So unahin natin ilagay ang hipon. Yung mga hipon. Ito mabilis lang ito maluto eh. Kailangan lang niyang mag-iba yung color. Mamaya na tong mga kikiam, hipon muna. Sana may hipon pa ba? Kailangan lang mag-orange ng hipon. Para alam natin naluluto siya. Mag-iba lang yung color, lagay na natin yung next. Ang bango ng hipon pag naluluto. Para malasa siya habang niluluto natin. Lagyan na natin ng condiments of the chef. Condiments naman. Ito, white pepper, salt. Lagay lang tayo. Yan, nag-orange na siya. Tapos, lagayan din natin itong... Ewan ko kung anong tawag sa condiment na to. Pero galing to ng Taiwan eh. Para na magkalasa yung hipon ng malala. Basta nabibili yun sa mga grocery nila. Parang pepper salt ata yun. Basta yun talaga yung amoy ng mga stir fry nila kapag nag-chiprito or kapag bibili ka ng mga street food sa Taiwan. Ayun yung basic niyang amoy. Ayun, amoy kong bango. Ayan, ngayon okay na yan. Pagsabayin na natin yung kikiam and lobster. Yan, gisa-gisa lang natin sila. Hintayin natin mag-iba yung kulay nung kikiam at squid ball, lobster ball, para lang malaman nating luto na siya. Halo-haloin lang. Ayan, so, sarap. I think naluluto na ng bongga yung mga sahog natin. Ang bango. Excited ako bigla kumain. Tansya-tansya na lang, no, malaki naman na tayo. Oyster sauce. Ayan, ngayon pag na-incorporate na lahat at na-halo na lahat ng oyster sauce, sumama na, lagyan na natin yung carrots. Actually, mabilis na talagang lutuin itong pagkain na ito. Tapos, incorporate mo lang ulit. Sarap. Experiment lang. So,
Yan. Pag nahalo na yung, yan, kumapit na din yung parang sauce sa carrots. Lagyan na natin yung ating ating chicharo. I think di ko na nga kailangan ng ng sitaw. Kasi para rin namang sitaw to eh. Yeah, ayan. That's it, pansit. Ngayon, yung iba kasi, ganyan na lang gagawin hanggang sa lumambot na lang, lulutuin na lang. Ako, gusto ko siyang maging more flavorful at para lang may magbabind nung lasa lahat. So, gagawa ako ng shrimp broth para lang mag-mix lalo yung mga ingredients. Hey. Ayan, tunawin lang natin yung shrimp cube. Ayan, so tunaw na, half water lang. Yes. Yeah, tapos haluin natin. Diba? Mix it all together and you know you get the best of both worlds. Ito na yun. Hahaluin na lang ito and then it's good to serve. Now we have our snow pea with carrots and seafood. Pwede na tayong kumain for today. Yummy. I think that's it. Kasi luto naman na ito eh. Tutuyuin ko na lang, diba? Oh, ayan na siya. Our cooked chicharo. Ano pa kaya iluluto natin? Dahil ang dami pang karne, ang dami pang gulay dun na pinadala sa atin. But, kain na tayo mga baklang so. See you on the next episode! Ay! Di ko pala nasabi sa inyo, tignan nyo. Ang kitang shirt ko, no? This is Tagay na yarn. Charot. From Linya Linya. So, kung gusto nyo ng mga witty shirt, alam nyo na, di ba? Ito, bilang fan tayo ng House of the Dragon at malapit na ang next season. Ayun lang! Alam nyo, sobrang ngarag na nung kuko ko. Ayan, hiyang-hiya na akong ipakita sa mga tao. Ang tsaka na. Nagkanda peste-peste na dahil travel ako ng travel. Tapos ang tagal kong di nakapunta sa nail salon. Pero buti na lang, ngayong araw na to, meron tayong free day bago tayo mag-set visit sa movie ni JM at ni Fiang na Almost Us. So pumunta muna ako sa aking paboritong Beauty and Wellness Center na ito, sobrang ganda dito. I swear to God, ang sarap ng massage nila. Super, kapag gusto mo mag-pamper day, I will highly suggest na dito kayo pumunta. Ito siya. Let's go. Papakita ko sa inyo. Aray. Rebel Beauty and Wellness. Dito lang yan sa may Kamuning. Ayan. So, punta tayo para gawin kuko naman to. Nakakaya naman humarap kay Fiang at kay JM na balik-balik ko yung kuko. At meron din tayong sticker. Papalagay din tayo sa kuko natin. Yes, aso na ako ngayon. Sa tagal kong di nakapunta dito. Buntot. Tara. See, super cute. Dan na tayo. Tingnan yung kuko ko. Cute na. So, kung gusto nyo yung ganitong kuko, punta lang kayo dito sa Rebel, sa Kamuning. Dala na lang kayo ng pang nail art nyo. But actually, kaya din nilang mag-drawing eh. Kung wala kayong sticker, kaya nila. So, highly recommended. So, ngayon, oras na para magpaayos dahil hindi naman tayo pwede pumunta kila Fiang nang di ako sobrang ganda. Charot. So, let's go! Oh, ayan. So, andito tayo ngayon sa Enchantress Beauty Salon. Ang nagpapaganda sa akin for so many years. Ilang taon na ba? So, ayan si Jasmine. Ay, nagtago siya, mahiyain. Ayan. Ito yung si Chloe. Ang nag-makeup sa... di ba? Ang maganda. Taray pa yan sa akin. So, para naman presentable tayo pagharap kila Fiang. Mahirap na. Alam mo yun, napakaganda ng batang yun. Ito na ang ating finished product. Tignan nyo naman. Ang pagka-fresh na to. Parang bagong labas sa bagong biyak na kawayan. Dahil napakahusay ni Chloe. Oh, iba yan. Sabi ko sa inyo, kaganyan-ganyan yan. Masama ugali yan. Kaya kung kayo naghahanap din kayo ng mag-aayos sa inyo for hair and makeup, yan, na affordable. Punta kayo dito sa Enchantress. Dito lang yan sa 33 Liberty Avenue, Cubao, Quezon City. Katabi ng Vape Daddy. So, after nyo magpaayos, pwede naman kayo mag-vape. So, yeah, ready na tayong puntahan si Fiang at mag-set visit sa kanilang bagong movie na Almost Us. So, nandito na tayo ngayon. Ang taas ang energy ko. Yan, dito na tayo sa location ng movie ng mahal na mahal kong JM at Fiang, Almost Us. Manggugulo tayo. Di ba, pag uwi ko ng Japan, itong una kong ginawa, makikiset visit. Tignan natin ang nangyayari sa most awaited movie ng kapatid kong si JM at ang kanyang mahal na si Fiang.
Kasama ang mahal na mahal din ako na si Dustin. Sino kayo makikita natin dito? Hello! Gandang hapon. Silip muna tayo sa mga nagaganap. Hello! Ay! Hi! Nice to see you again! Dito na mga nagmamahal kay JM at kay Fiang. Taray nila, May palibreng kape doon. Mamaya babanatan ko yun. Ito ang gusto ko Kapag mga mga PBB housemate yung katrabaho mo, lagi may mga libre. Lalo na dito kay JM at kay Fiang. Tignan natin, nag-shoot daw sila ngayon Hoy, ano ka naman? Hi ka naman sa vlog ko. Hello, kamukha mo yung kapatid ko. Kamukha ni JM. Yung mga tropa ko dito, magbago na kayo Yan ang mga gusto ko sa mga taping na ganito, may libre. Mamaya magkakaroon kasi na parang basketball scene dito. Tsaka fight scene. Ang cute. Libre po yung kape. May red horse po kayo. Ano po, Spanish latte. Saya. Kasama din natin dito pala ngayon ang JM Fiang Official. Ano yung pinagmamalaki mo kanina? Sa mga gusto pong mag-avail ng JM Fiang merch, you can check our website jmfiangofficial.com para iangkin mo na ang bestie merch. Love it! Punong-puno siya ng energy. Ayan, alam niyo na may website na sila, pasabog. Grabe yung suporta ng mga, fans ni Bunso, tsaka ni Fiang. Pasok muna tayo. Hello. Ikaw yung double ni Fiang? Hi ka naman sa vlog. Dito na nakita ko ng isa pong double. Ang ganda. Ha? The Baklang Kanal Show. Sino namang double ni Dustin? Wala siyang double. Di ba may kipagbugbugan siya? Surprise! Hello. Ano to? Grabe naman. Nag-set visit ako. Ay, meron ako para siya yung Nakita ko dala-dala yan nung nung crew mo. Grabe ka, Direk. Ay, hindi ka nagpapahinga, Pinapunta ko dito ni Direk Tonit. Kahit nasa Paris, ayaw tumahimik, Mag-set visit daw at mag-vlog-vlog ako at mag-promote. Okay, nag-set na sila for their second scene. Grabe, laki ng school na to. Nakakamiss mag-aaral. Masarap din ng mga ganito na nagsiset-set visit. Di ba yung hindi ka nagtatrabaho, bibisita ka lang, titignan mo lang yung mga nangyayari. Alam mo, dapat maging maging thing. Yung bumibisi-bisita yung mga tao sa mga location. Kalmado ka pala mag-direct, Parang hindi kita ganyan naaalala dati sa Bakit Di Ka Crush. Hindi kasi ako nun. Yun pala yun. Hindi ako director. Siyempre as Okay. Yes, siya, mabunga nga siya nun Grabe. Ang tagal na natin. Di ba? Ano ba yan, Direk? At ikaw ngayon, tignan mo naman, blockbuster director. Diyos ko. Hindi na nagpahinga. So, 16 sequences sila ngayon. Ang dami nun, Para lang sa para sa mga hindi familiar, i-explain ko sa inyo. So, yung 16 sequences, so parang 16 scenes. Tapos pwede pang iba-ibang location yon, ibang angle. Tapos syempre, bawat sequence, ilang take ang mangyayari dyan. Ilang camera, ilang setup ng camera. Kasi pwedeng may front cam, may reverse, may side, may top. Diba? So, may iba-ibang angulo ng cam. Depende sa kailangan sa sequence na yon. Tapos minsan ang sequence mahabang scene, ba? Minsan isang buong monologue or sagutan or sapakan or mahaba. So imagine mo 16. So grabe yan. Pag ganyan kadami aabuti ng matagal. So kailangan talagang super focus ng mga artista. Wala dapat problema sa prod. At syempre dapat mahusay din yung director kung paano niya tatahiin at tatapusin yung eksena, di ba? Kaya ang sarap din kapag nasa ganitong field of work ka. And syempre dahil ito alam naman natin si JM at si Fiang at si Dustin, magagaling silang artista at hawak pa sila ng mga napakagagaling na direktor. So wala na akong doubt. Project 8 projects plus Regal. It's the bomb. What are you waiting for? Okay, pwede na kami dumaan. Tapos na ang rehearsal siya. Ayan pa yung hindi ko nasabi. Bawat scene, kailangan pa ng rehearsal. Ayan, ng sequence. Fiang! Nag-set visit muna ako. Wala si GM dito Ikaw ang pinunta ko. Bakit? Wow, naaaliw ako sa merong tent na dressing room. Ang galing nun Magaling kayo dyan, Project 8
Tatanungin kita, siyempre tanong-tanong lang para di na kita para pasayawin. Oo, kasama ko na ngayon. Oh, wow! Hi guys. Ang hirap naman. Wala kang may ka-love team ka dito. Go. Wag kang stop eh. Sumpa nila ko ni Bianx. Ang itatanong ko, ano yung pinaka-challenging sa'yo sa pagganap bilang si Kenzo sa film na to? Challenging sa akin. Siyempre, ano ba? For me, siguro yung first time ko kasi maka-work yung mga katrabaho ko dito. So, kailangan kong kilalanin sila. Di ba? Parang, bakit? Ito. Wala, Tapos, ano ba? Sobrang fun kasi nila ka-eksena. So, sobrang light ng mga scenes namin. Tapos si Fiang, tawa ng tawa. Yes, yan ang Lagi. So, ako, kailangang pigilan kasi yun talaga yung weakness ko. Mababaw ang kaligayahan mo? No, natatawa ako. Stop ha. Bakit? Ako wala pa akong ginagawa, natatawa ka na. Oo, sobra. Nakita pa lang kita, okay na ako. Si Direk Dan, kamusta siyang director? Anong experience mo? Hindi ko pa siya Ay, hindi pa? Second day ko today. Si Direk Irene, kamusta siyang director? Sobrang gaan din. I mean, different experience for me. Napaka, alam niya yung gusto niyang makuha. Alam mo yun? Siyempre, ako, may iba akong atake, pero si Direk, may gusto siyang atake na, oo nga, no? Saka yung mga nuances, very particular sa mga ganun. So, Magaan talaga yung si Direk, late niyan eh. Okay. Maliit si Direk, kaya magaan yan. Good luck, Dustin, and buti naman nagpa-unlock kang magpa-interview sa akin, ha? bumisita ka. Excited kasi ako dito sa film na to. Alam mo, hindi ko alam kung sino yung parang ka-love triangle. Tapos nalaman ko ikaw, dumiretso ako dito. Ikaw mo. Ang swerte ko. Mag-enroll ka na. Tita mo mamaya doon sa bugbugang sinyo, sasama pa ako. Sama ka. Ayan na siya. Right. Napakaganda. Mabuti naman may pelikula ka na dahil nabitin ako sa ghosting. Salamat. Kamusta ang director si Direk Ai? Ngayon ko pala na-share sa Direk Ay. Kamusta siya? Terror, no? Ayaw nga sa Direk Ay. Ganyan talaga yan siya. Oh, naku, so naninigaw yan. Nung panahon yan namin, ang babato pa yan. Wow. Isasama ko na po artista si Ate Guys, Movie pa yung bakit di ka crush na crush mo kay Kim Chu at Sian Lim. Dati pa. AD pa lang si Direk Ai. Oh my God, so ilang taon ka na? Oh, pero hindi halata aminin mo. Para kang 21. See? Kaya kita love Sa eyeshadow mo, yeah. Kaya kita mahal. Kaya yung iyo ako eh. Right? Tamo dalaw nga ako kahit walang kapatid ko, wala si JM Ikaw nga pinunta ko. Wow. At syempre ito yung paborito kong director. Hindi naman si director nito ang paborito ko. Nanira. Hindi rin naman si Direk JP. Ito. Kasi ito yung lasinggere. Alright, rehearsal tayo. Okay. Rehearsal day tayo. Magaling itong box na ito. Okay, here tayo ha. Ready, goods? Okay, and roll. And say, rolling. And 3, 2, 1, action! Tingnan niyo. Ang ganda ng takbo ni Fiang. Pangbida. Pag ako tumatakbo, para akong snatcher na may ninakaw eh. Ano ang pinaka-challenging na ginawa mo? Siyempre, first film mo to. Alam ko magaling ka na dahil sa ghosting. Totoo yan, tanggapin mo yan. Kaya nga excited kami. Pero right now, ano yung pinaka-challenging na ginawa mo bilang pagganap bilang si Jenny? Pinakamahirap na... Bukod sa pagtakbo mo kanina. Pinakamahirap na ginawa kong scene is yung confrontation namin dalawa ni RR. Doon talaga, yun yung biggest or yun yung pinakamabigat na scene sa lahat ng eksena. Andun kasi lahat ng sagot sa mga tanong nila. Yes. Si Direk Dan, kamusta siyang director sa'yo? Actually, si Direk Dan, siya yung pinaka... Ano yung kalmadong director na kilala ko. Kalma lang. Kalma Pero lang. nakakatakot. Right? Right, Direk Dan. Na pag sinabing, okay po.
Okay, well, sobrang excited namin for you. And Yes. congrats, Franny. Thank you so I love you. much. Ayan, at kapag set visit tayo ngayon, sayang wala si JM. Oo, nasa unit to siya. Puntahan mo. Super saya ng set. So, that's our set visit for Almost Us. Ayan ang ating visit. Abangan nating lahat ng Almost Us ngayong May 6. Ako personally, premiere pa lang manonood na ako dahil sobrang excited ko for all of them. Sayang lang wala si JM. Ang saya-saya ng set. Alam niyo naman pag Project 8, talagang tatak happy. Fiang, bye-bye! I love you! Ayan, so, alis na tayo, gabi na. Marami pa silang gagawing eksena para makapagpahinga na rin sila. That's it for our set visit with my Blueberry na talaga namang in character. Suot niya kanyang iconic blue shirt. So, saya. Excited na ako mapanood yung film. And to Fiang, to Dustin, to my bunso, JM, good luck sa inyong lahat. And Project 8 and Regal, thank you for giving us this movie. Alam kong ngayon pa lang excited na ako at alam kong papatok to dahil napakagaling na artista ng tatlo. So, congrats agad sa cast and crew. And thank you sa pagpayag na makapag-visit kami ngayon sa set. Super happy.